Ferragosto, ang araw na tila tumitigil ang buong Italya. Ngayong pista opisyal, nagpapahinga ang mga Italyano mula sa trabaho at pang-araw-araw na rutina. Ika-14 ng Agosto, 2018 ang araw bago ang pista at hindi maaraw ang panahon sa Genoa. Malakas na bagyong ulan ang tumama sa lungsod, ngunit hindi nito napipigilan ang mga lokal na magtungo sa magagandang sentrong bakasyunan sa baybayin ng Ligurian Sea. Ang Morandi Bridge ay puno ng trapiko. Dito dumadaan ng A10 motorway, ang pangunahing daanan ng hilagang Italian Riviera na nag-uugnay din sa Italia at Pransya. Libu-libong pasahero ang dumadaan sa tulay. Isa sa kanila ay ang driver ng truck na si Luigi Fiorio na sakay ng kanyang asul at berdeng Volvo FM 300. Malakas ang ulan pero may kailangang ihatid si Fiorio. Tinamaan ng kidlat ang isang tore ng tulay habang papalapit siya. Makaraan ang ilang segundo sa gitna ng malakas na ulan, napansin ni Fiorio ang sasakyang lumulubog sa aspalto. Napansin niyang bumabagsak ang tulay sa harap niya. Todo niyang piniga ang preno at napahinto ang truck ilang yarda mula sa bangin. Si Luigi ay muntik nang mamatay, ngunit nakatakbo siya palayo sa kanyang sasakyan. Tumakbo siya nang hindi lumingon hanggang sa marating ang matibay na lupa. Nang bumuhos ang ulan sa kanya, nakita niya ang tulay at hindi siya makapaniwala na pagtanto niya kung gaano kalaking sakuna ang kanyang nalampasan. Ang Morandi Bridge ay palatandaan ng Genoa at kilala rin bilang Brooklyn Bridge. Ang multi-span cable-stayed bridge ay medyo kahawig ng sikat na tulay sa New York. May haba itong 3,878 talampakan tumatawid sa Polsevera River Valley sa taas, na 148 talampakan. Ang tulay ay may reinforced concrete na haligi at 300 talampakang baligtad na V-shape na pylon bilang suporta. Bawat tore ay may 4 na cable stay na nakaabot sa magkabilang gilid ng deck ng tulay. Ang Polcevera Viaduct, gaya ng opisyal na tawag dito, ay itinayo noong 1960 sa kasagsagan ng ekonomiyang Italyano ay ginawa upang maiwasan ang siksik na trapiko sa downtown ng Genoa. Naging kailangan ang mas mahusay na koneksyon habang tumataas ang kalakalan at antas ng pamumuhay ng bansa. Nagsimula ang mga Italyano magtayo ng expressway. Ang Genoa ay naging sangandaan na nag-uugnay sa Ligurian Riviera, Timog Pransya at hilagang lungsod ng Italia tulad ng Turin at Milan. Ang tulay, isang viaduct, ay dinisenyo ng Italianong ininyero na si Riccardo Morandi na pinagmulan ng pangalan nito. Inabot ng 4 na taon ang pagtatayo nito mula 1963 hanggang 1967 nang ito ay pinasinayaan ni Pangulong Giuseppe Saragat ng Italia. Ang Morandi Bridge ay isa na namang matagumpay na gawa ng ininyerong si Riccardo Morandi matapos siyang sumikat sa pagtatayo ng General Rafael Urdaneta Bridge sa Venezuela. Kahit mas mahaba, kahalintulad pa rin ang pangunahing disenyo ng tulay sa Venezuela. Pareho silang cable-stayed na tulay na gawa sa reinforced at pre-stressed konkreto. Si Riccardo Morandi ang nagpasimula sa paggamit ng pre-stressed konkreto sa inhinyerya. Gaya ng ipinahihiwatig ng salita mismo, ang ganitong uri ng konkreto ay nilalagyan ng puwersa habang ginagawa. Ibig sabihin, ang mga high-strength tendon sa loob ng konkreto ay hinihigpitan muna bago tumigas ang konkreto. Pagkatigas ng konkreto, niluluwagan ng mga tendon kaya nagkakaroon ng compressive stress sa estruktura. Sa ganitong paraan, ang stress sa mga tendon ay tumutulong labanan ang compression forces ng bigat sa konkretong estruktura. Kung ikukumpara sa mga estrukturang gawa sa reinforced concrete, mas matibay ang pre-stressed concrete. Ginagamit ito ng mga inhinyero para gumawa ng matibay at manipis na estruktura na may mas kaunting suporta. Malaking tipid ang dala ng teknik na ito, kaya malaki ang ambag ng pre-stressed concrete sa pag-unlad ng ekonomiya ng Italia pagkatapos ng digmaan. Habang kulang ang industriya sa bakal na gagamitin sa pagtatayo, sagana naman ang bansa sa mga materyales para sa paggawa ng konkreto. Si Morandi ay eksperto sa konstruksyon at ang kanyang teknik ay naging simbolo ng arkitekturang Italyano ginamit ng mga inhinyero sa buong bansa. Libu-libong viaduct, tulay, lagusan at iba pang konstruksyon ang ginawa gamit ang pre-stressed na konkreto. Halimbawa nito ang Morandi Bridge sa Genoa. Ang deck at karamihan na estruktura ay gawa sa reinforced na konkreto. Gayunpaman, pre-stressed na konkreto ang ginamit para sa mga cable stay na medyo kakaiba noon panahong yon. Kadalasang may steel cable stay ang suspended na tulay. Ngunit sa Morandi Bridge, nilagay ito sa loob ng pre-stressed concrete box kaya nabawasan ang gamit ng bakal. Pinayagan nito ang taga-disenyo na makuha ang natatangi at balingkinit ang disenyo.
Bawat cable stay ay kayang magdala ng 33,000 libra ng bigat na nagbigay daan sa malalaking pagitan ng mga pylon. Ipinagmamalaki ni Morandi at ng publiko ang kanyang nagawa. Sabi ng press, hindi na kailangan ng maintenance ang konkretong tulay at stayed cable dahil protektado ito ng konkretong baluti mula sa elemento ng panahon. Sa katunayan, ang tulay ay magdadala ng mabibigat na karga sa paglipas ng panahon. Lalong dumami ang trapiko bawat taon, umabot ng mahigit 25 milyong pagdaan taon-taon. Tuwing tag-init, dumarami ang turista sa Ligurian Riviera kaya tumataas ang trapiko. Noong Martes, Agosto 14, 2018 abalang araw sa tulay, gaya ng inaasahan. Walang kakaiba, masasabi ng iba. Pagkatapos, bigla na lang, bandang 11, 36 NU, bumagsak ang deck sa magkabilang panig ng ikalsiyam na pylon sa mga puntong konektado ito sa mga stay. Parang bahay ng baraha, sumunod na bumagsak ang deck sa gitna, ang mga stay, at sa huli, ang buong ture ay gumuho. Nangyari ang lahat ng ito ng napakabilis kahit wala ng oras ang mga driver na tumatawid sa tulay para makatugon. Habang bumabagsak, lumipat sa ere ang kotse papuntang kanluran bago bumagsak kasama ang gumuhong haligi. Nahulog ang truck sa kabilang linya nang bumigay ang kalsada sa ilalim ng mga gulong nito. Ang asul at berdang Volvo FM300 ni Luigi Fiorio ay huminto ilang talampakan lang bago sa gilid ng gumuhong tulay. Kalaunan, naging simbolo ito ng trahedya. 30 hanggang 35 sasakyan at 3 malalaking sasakyan ang nahulog mula sa tulay. Huminto ang mga driver sa magkabilang panig ng gumuhong bahagi at nagtakbuhan palayo, takot na baka gumuho pa ang natitirang tulay. Sa huli, bahagi lang na may habang 600 at 50 talampakan na suportado ng mga kable ng ikasiyam na pylon ang gumuho. Bumagsak ito sa hig ng Ilog Polsevera sa mga riles ng tren at ang ilan sa mga bahagi ay bumagsak sa mga bodega na pagmamay-ari ng isang kumpanyang pang-inhinyeriyang elektrikal. Buti na lang, halos walang tao sa pasilidad dahil sa paparating na pista opisyal. Malakas ang tunog ng pagbagsak kaya akala ng mga residente sa katabing gusali ay may lindol. Laking gulat nila nang makita nilang nawawala ang isang bahagi ng tulay. Bunton ng konkreto na lang ang natira. Nagdulot ng alarma sa buong lungsod ang aksidente. Agad nagpunta ang mga medik at bumbero mula sa lahat ng ospital at istasyon. Kaunti lang magagawa nila dahil sobrang bigat ng mga piraso ng tulay at kailangan ng espesyal na makinarya. Lumalala ang sitwasyon dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan. Mabilis kumalat ang balita sa sakuna. Higit 250 bumbero mula sa iba't ibang bahagi ng Italia ang natipon para tumulong sa pagligtas ng mga naipit sa guho. Gumamit sila ng gamit sa pag-akyat at asong pangamoy para hanapin ang mga nakaligtas at biktima. 2 araw na maingat, naghanap ng mga nakaligtas ang mga tagapagligtas, dahan-dahang nililinis ang guho. Mahalaga ang bawat sandali para sa mga naipit sa ilalim ng mga toneladang konkreto, ngunit ang pagmamadali sa paglilinis ay maaring magpalala ng sitwasyon. Pagkatapos ng pagguho, malalaking tipak ng konkreto ang nagbuo ng mga puwang na nag-ipit sa mga tao. Maaring bumagsak ang mga puwang kapag gumalaw bigla ang mga bahaging ito. Kapag natukoy ng mga tagapagligtas ang mga nakaligtas, maingat nilang inaalis ang mga patong-patong na guho sa ibabaw nila gamit ang malalaking crane. Higit 400 residente mula sa mga gusali sa ilalim ng tulay ang inilikas dahil sa takot na bumagsak pa ang ibang bahagi ng tulay. Sinuspinde rin ang trapiko sa riles dahil sa parehong dahilan. Nakakatakot ang trahedya, itinuturing na isang himala na may 16 na tao ang nakaligtas. Isang driver na nahulot ang sasakyan mula sa tulay ay nakaligtas ng walang galos. Kahit na bumagsak ito mula sa taas na 148 talampakan kasama ang toneladang konkreto, hindi nadurog ang sasakyan at nakalakad palayo ang driver na walang sugat. Sa kasamaang palad, 43 pang tao ang hindi nakaligtas sa pagbagsak. Narikober ang kanilang mga bangkay at dinala sa ospital para sa pagkakakilalan. 18 sa kanila ay inilibing sa state funeral noong Agosto 18. Nagulat ang Italia sa balita na biglang bumagsak ang Morandi Bridge. Pero ang mga eksperto hindi ganoon ka nagulat. Alam nilang di maiwasan ang pagbagsak. Nagkaproblema agad sa estruktura ang Morandi Bridge. Isa pa nga ay lumabas na sa unang taon matapos maitayo. Malinaw na nagkamali ang mga inhinyero sa pagkalkula ng paggapang ng konkreto. Bilang resulta, ang konkreto ay naging alon-alon sa lahat ng 3 dimensyon kaya naging bako-bako ang ibabaw ng tulay. Naresolba ang problema noong kalagitnaan ng dekada 80 matapos ang serye ng pagkukumpuni sa estruktura. Isa pang issue ay ang pagtanda ng tulay.
Habang ginagawa ang tulay, ang pre-stress concrete ay na-expose lang sa 10 megapascals na pressure kaya madaling nagkaroon ng bitak bago inaasahan. Karaniwan, ang 32 megapascals ay tinuturing na high-strength concrete at ginagamit sa paggawa ng estruktural na bahagi gaya ng tulay. Nagbigay daan ito sa pagpasok ng tubig at nagdulot ng kalawang sa mga bakal na bahagi sa loob. Nagulat din si Morandi sa bilis ng pagkasira ng kanyang tulay. Noong 1979, gumawa siya ng ulat tungkol sa kalagayan ng tulay at nagrekomenda sa mga otoridad. Alisin lahat ng bakas ng kalawang sa mga nakalantad na bahagi ng mga bakal, punan ang mga butas ng epoxy resin at takpan ang lahat ng ito ng elastomer na may napakataas na resistensya sa chemical. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang dagdag na kalawang at pagkasira ng estruktura. Sa kabila ng mga pagpapabuti at redesign, mabilis na lumala ang kalagayan ng tulay. Noong dekada 90, nakakabahala na ang kondisyon ng mga kable ng suporta. Mga 30% ng mga kable sa pylon bilang 11 ay kinaya na ng kalawang, kaya nabawasan ng kalahati ang kakayahan ng bawat kable na magdala ng bigat. Ang kumpanyang namamahala sa tulay, Autostrade SPA, ay napilitang gumawa ng seryosong mga pagpapabuti sa estruktura. Pinalakas ang mga kable sa pylon, 11 gamit panlabas na bakal na kable. Sa pilon, 10 pinatibay ang mga kable gamit ang pambalot na bakal sa itaas. Walang inilagay na pampalakas sa ikasiyam na pylon. Habang lumilipas ang mga taon, hindi gumanda ang kalagayan ng tulay, lalong lumala at nagsimulang magdulot ng pag-aalala. Noong 2016, 2 taon bago ang sakuna, si Antonio Brenich, isang eksperto sa reinforced concrete construction at profesor sa Universidad ng Genoa, ay itinuro ang matagal nang sinasabi ng ibang mga eksperto. Ang Morandi Bridge ay isang palpak na inhinyeriya at dapat ng palitan. Noong panahong iyon, mas mataas na ang gastos ng pagpapabuti sa tulay kaysa sa pagbaklas at pagtayo ng bago. Noong parehong taon, nagtanong si Senador Mauricio Rossi sa Ministry ng Infrastruktura ukol sa kalagayan ng mga kalsada sa Genoa. Sabi ni Senador Rossi, ang tulay ay nagkaroon ng seryosong sira sa mga dugtungan kaya kinailangan ng ekstraordinaryong pagkukumpuni. Kung wala ito, may panganib na maisara ito. Hiniling niyang isara ang Morandi Bridge sa mabibigat na sasakyan. Noong Oktubre 2017, si Profesor Carmelo Gentile mula sa prestihiyosong Politecnico di Milano ay nagsagawa ng mga partikular na pagsukat sa mga akustikong katangian ng estruktura ng tulay. Sa ulat ni Professor Gentile, napansin ang malalaking anomalya sa mga kable ng pylon siyam. Dahil dito, iminungkahi niya ang paglalagay ng monitoring system upang makakuha ng napapanahong mga sukat bago may mangyaring seryoso. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ng pamunuan ng Autostrade at ng mga otoridad ang ulat. Noong Abril 2018, nagpasya ang kumpanyang Autostrade na i-upgrade ang estruktura ng tulay na nakatuon sa ikasiyam at ikasampung pylon. Naglabas ng tender para sa halagang $21.4 milyong. Nakatakdang magsimula ang trabaho sa taglagas ng 2018, mga 6 na buwan pagkatapos at tatagal ng 5 taon. Bago nagsimula ang trabaho, nag-upgrade ng kaligtasan ang mga manggagawa ng Autostrade sa paglalagay ng mga konkretong jersey barrier. Ang naging resulta ay mas tumaas ang bigat na dinadala ng tulay na dati nang mahina. Noong Agosto 14, bumigay ang estruktura ng tulay. Ayon sa ulat ng komisyon na binuo ng Kagawaran ng Infrastruktura na inilathala noong Setyembre 2018, hindi stay ang dahilan ng pagbagsak kundi ibang estruktural na bahagi tulad ng edge beams ng buffer o caisson decks na tinamaan ng matinding kalawang. Sabi ng komisyon, ang kakulangan sa pag-iingat noong ginagawa ang tulay ay nagdulot ng pagbagsak nito. Sa huli, sinisi ng ulat ang pamunuan ng Autostrade sa pagmamaliit sa malinaw na babala, pagmamaliit o pagtatago ng seryosong kalagayan sa kagawaran ng infrastruktura at hindi pagpatupad ng anumang pag-iingat para maprotektahan ang mga gumagamit. Alam ng kumpanyang namamahala sa tulay ang mga kakulangan, ngunit nag-aatubili silang gumastos para ayusin ito. Nakakalungkot, 43 buhay muna ang nawala bago kumilos ang mga responsabal. Bumisita si punang ministrong Italiano na si Giuseppe Conte sa Genoa para inspeksyonin ang lugar ng trahedya. Sa isang pagpupulong ng gabinete sa lungsod, nagdeklara sila ng 12 buwang estado ng emerhensya sa Liguria at naglaan ng 5 milyong euro para sa agarang tulong. Malapit nang bawiin ng pamahalaan ng kontrol sa Autostrade Company na dati nang napribado at namamahala sa infrastruktura. Tungkol sa tulay, nagpasya ang pamahalaan na hindi na ito aayusin pa.
Ito ay gigibain at papalitan ng bagong tulay. Noong ika-28 ng Hunyo, 2011, ang natitirang mga haliging numero 10 at 11 ay pinabagsak gamit ang 1 toneladang pampasabog. 3 araw bago ito, sinimulan na ang konstruksyon ng Genoa St. George Bridge na papalit sa dati. Naganap ang inaugurasyon ng bagong tulay sa Polcevera Valley noong Agosto 3, 2020. Ang Ferragosto 2018 ay talaga namang araw kung kailan huminto ang buong Italya. Ngunit para magluksa sa mga kababayan na namatay sa trahedyang inhenyeriya na madali sanang naiwasan. Panurin ang episode na ito pagkatapos kung nagustuhan mo ang video na ito. Like at magkomento kung gusto mo suportahan ang channel.